Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod Pastor EJ at nasa Devotion 54 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren, Open Doors. At ang title po ng ating devotion is Let Jesus Lighten Your Load. Matthew chapter 11 verse 20 to 30. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Sa Tagalog po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tayo po ay pagpala ulit ng salita ng Diyos. Ang yoke po o pamatok ay isa po itong kahoy na piraso ng kahoy na inilalagay po ito sa dalawang hayop para magkakonekta po sila, para sabay po silang hahatak ng mga mabibigat na dalahin. Ang yoke po ay nahahati yung kanyang load kapag dalawang hayop po yung humahatak po nito. Kaya nag-share po sila ng bigat yung hayop. Kaya nung sinabi po ni Jesus na take my yoke upon you, hindi po sinasabi ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng mabibigat na problema o bigatin sa buhay. Ang sinasabi po ng Panginoon ay share ko yung load mo, huwag mong sarilinin. At gusto ng Panginoon na maging bahagi po siya ng ating mga mabibigat na dalahin. Kaya yung ginamit po ng mga salita dito na Panginoon, come, take and learn, lumapit, kunin at matuto, ay ito pong salita nito, ang ibig sabihin nito makipag-team up po tayo sa ating Panginoon, kasi hindi natin pwedeng sarilinin po yung ating mga problema. Kapag nakipag-team up po tayo sa ating Panginoon, sa mabibigat na dalahin po natin, marireduce din yung ating mga stress sa buhay. Kasi meron tayong outlet na sasabi natin sa Panginoon, yung mga mabibigat na problema natin na hindi natin kayang sabihin sa ating kapwa, dahil baka i-chismis lang tayo. So sa Panginoon natin sabihin, sigurado safe po yan. Kaya mas magiging madali po para sa atin yung buhay. Kaya sabi ng Panginoon magiging mas magaan yung pamatok niya at maamo siya at matututo tayo sa kanya. Kaya yung burdens po natin na minsan sinasarili po natin, wag po natin gawin yan. Wag natin gayahin si Sharon Cuneta na pasan ko ang daigdig. Ang pinakamaganda po ay hayaan po natin na maging bahagi ang ating Panginoon. Wag nating kayanin na mag-isa, dahil delikado po yan. Dahil walang tao na kaya po yung mga pagsubok dito sa sanlibutan. Kaya kapag yung yoke po ng ating Panginoon ay dinala po natin, magkakaroon tayo ng direction sa ating buhay. Kasi sabay tayong maglalakbay sa buhay na ito nakasama ang Panginoon, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung mga bagay na pabibigat sa atin, gagaan po yan. Kaya maganda po na makilala natin yung Panginoon, dahil siya yung nagbibigay po sa atin ng kapahingahan. Yung peace of mind, mahalaga po yan. Kapahingahan sa ating isipan, sa ating puso, na hindi tayo puro problema iniisip natin, hindi pa dumarating, pinoproblema na po natin, marami tayong alalahanin. Kapag nakateam up po tayo sa Panginoon at dinala natin yung pamatok na ating Panginoon, sabi ng Panginoon, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ulitin ko po ulit, kasi mahalaga po itong kapahingahan na to
masyado ng pagod yung ating isip, yung ating damdamin, yung ating emosyon, kailangan po nating magpahinga at si Jesus po yung pwede lang magbigay sa atin ng tunay na kapahingahan. At kapag dinala po natin to, sabi niya, yung pamatok magaan, pasanin, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi dala niya po yung lahat ng pasanin, dinala na po ni Jesus. Kaya ano pa po iaalalahanin natin kung nabayaran na po lahat ng Panginoon yung problema natin na sa inaharap alam na po ng Diyos yung ating future Kaya kumbaga yung mga trials po natin na testing sa buhay ay bahagi lang po ito ng kahit di naman tayo Kristiyano May pagsubok din ang kaibahan lang po ng Christian kapag may pagsubok siya at mabibigat na dalahin, meron tayong Panginoong Hesus na nakaalalay po sa atin. Hindi tayo ganong nabibigatan, although meron pa rin talagang pagsubok. Kaya pinakamaganda pa rin magtiwala po sa ating Panginoon. Kaya pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.